Dahil napalilibutan ng karagatan ng Pilipinas, sagana tayo sa yamang dagat. Isa sa mga nilalang na ating pinaka-iingat-ingatan ay ang mga pawikan o sea turtles. May 7 species ng sea turtles sa buong mundo. 5 sa species nito ay matatagpuan sa Pilipinas. Ang green turtle, hawksbill turtle, olive ridley turtle, leatherback turtle, at loggerhead turtle. Lahat ng uri ay dineklarang endangered. Ang hawksbill turtle halimbawa ay classified as critically endangered noong 2004. Nanganganib na ang ganitong uri dahil sa talamak na pagkolekta ng itlog, pagbenta, at pagkatay sa pawikan bilang pagkain. Have no fear, Janine! Dahil ang ating day of winner na si Kuya Bong Marabe, isang aquary sa isang theme park dito sa Subic. Taga-rescue lang naman siya ng mga pawikan. Kadalasan talaga nakakain ng plastics, nakakain ng nakalunok ng fishing hook or yung kawil. And iba naman, ito rare to yung mga nasagasaan ng LSC ng speedboat. Ang mga katulad ni Kuya Bong ang kanang kamay ng veterinarian. Mahalaga ang bawat oras sa trabahong ito, kaya naman maayos na pasalidad at tamang pag-aalaga ang kinakailangan sa mabilis na pagaling ng mga pawikan. Yung process talaga is pag dumating, yun, first physical examination, titingnan mo na kung anong condition. Then pangalawa, yung biometrics. Then third, kung kailangan i-x-ray. And then ang fourth nun, kung kailangan operahan na. And then doon na, go with the medication namin. And then observation. Talagang kaya siya na ng trabaho niya doon dahil masipag at marunong makisama. Mabait makisama. Si Kuya Bong kasi, actually, lagi namin siyang ninonominate as Employee of the Month kasi nga masipag naman talaga siya. Masyadong ginilingan ni Kuya Bong, kaya to the rescue kami para mabigyan siya ng day off. Mapapansin kaya niya ang aming mensahe underwater? At ngayon, tinitignan natin siya ngayon, Jenny. Naglilinis siya ng aquarium. At hindi pa niya nahahalata yung mga tinago natin na surprise. Masyado siya nakafocus na hindi niya nakikita ang surprise natin. Mahirap mag-explain, ma-shock sa ilang tubig. Kaya siguro nung makikita nyo kung tinanggal ko yung regulator ko sa bibig ko, kaya thankful ako talaga sa kanila. Lalo kay Janine, tsaka kay Ken, na sinapresa ako. Nag-start ako talaga dito is wala akong knowledge about marine life, wala akong alam sa swimming. Hindi ako marunong lahat, dahil kasi takot talaga ako sa dagat eh. Hindi nakatapos ng kolehiyo si Kuya Bong dahil maaga siyang naging ama. Ka-girlfriend ako, 17. 17 ako, nag-aaral na ako second year high school noon. Hanggang sa nabuntis ko siya. Pero hindi nagtagal ang kanilang relasyon at nauwi sa hiwalayan. Dahil dito, napalayo sa kanya pati ang kanyang 2 anak. Nagkaroon sila ng tampuhan mag-aama kaya hindi na rin sila nagkakausap at nagkikita. Siguro sabi ko, darating din yung time. Ako yung lalapit. Kasi hindi mo ko naman pwede pabayaan yan eh. Talikuran yan. Ako ang tatay nila. Sa akin naman, heal naman na eh. Ang ko lang is, ayaw ko ibang tao. Ayaw ko yung ibang paraan na gagamitin para mag-meet kami ng anak ko magkasawa hindi. Dating construction worker at tricycle driver si Kuya Bong. Dumaan sa 1 buwan na open water and marine life training at 1 linggong diving lesson si Kuya Bong para maging certified aquarist. Sa pagiging aquarist, ang trabaho talaga namin, sabat siguro yung mga tangke,
No, yung sa loob ka maglilinis. And then pag interwall, change water. Tapos yung rehabilitation ng center things, tinuro din nila sa akin. Isa sa pinaka-importanteng tasks ni Kuya Bong bilang aquarist ay ang pagiging pawikan rescuer. Para sa akin din masakit din makita sa kanila yun na nakakain nila yun Diba? Kasi yung karagatan is, talaga na tahanan nila yun Kasi yung mga yun, kung ano yung makita na lumulutang, lalo pag gutom yan Kaya pag yun nakain nila, may tendency pumasok bitukan nila. Kasi ang hirap alagaan ng sea turtle, lalo pag gano'n ng mga karamdaman nila. Ito po, is kang-hatch lang po hapon. Nangunguli laman sa anak, nakatagpo naman siya ng bagong aalagaan at dito na niya binuhos ang kanyang oras. Parang bata din na siyempre yung anak mo, nakita mo din kumakain, di ba? O nagkakasakit. Ganun din ang ginagawa din namin. Sige po, ito na, i-rinse na po natin yung mga sea turtle natin. Ganito po yung ginagawa namin, i-rinse na natin ang mga punta na sa kabilang tahanan. 15 years nang nagtatrabaho bilang aquarist si Kuya Bong. Bukod sa paglilinis ng tangke, ang pinakamahalagang tungkulin niya ay ang pagre-rescue ng pawikan. Demanding daw sa oras ang trabahong ito. Mula umaga hanggang gabi, nakamonitor si Kuya Bong. Kung kailangan mag-stay ako dito o hindi ako makakauwi sa amin, dito bibigay ko. Kasi parang siya na yung naging family ko na. Kaya sa araw ng pahinga, diretso bahay na raw si Kuya Bong. At ang paborito niyang pampalipas oras? TV yan. Kahit hindi ako madasine, naabangan ko sa TV ko yung nasa sine. Hindi sa bahay, pag nanonood ako yan, dalawa ko na, tumatawa mag-isa pag Itbulaga. Kahit stressful ang trabaho, nagagawa pa rin niyang tumawa. Kaya din sa trabaho, hindi ko sinasama yung problema ko. Kahit may problema, makikita nila sa akin, pero tatawa lang ako.